Kailangang magdesisyon ng Miami Heat kung mananatili ba ang pangunahing player ng team na si Jimmy Butler sa franchise matapos ang season na ito, lalo na't inaasahang hindi sila mag-a-agree sa extension ngayong season. Ipinaliwanag ng Heat legend na si Tim Hardaway Sr. kung bakit ganito ang naging reaksyon ni Pat Riley kay Butler. At sinabing pagod na si Riley kay Butler sa panayam na all the smoke. Pagod na siya sa maraming nangyayari sa team. Pagod na siya kay Jimmy Butler. Kung hindi sana nagsalita si Jimmy tungkol sa ibang teams habang hindi siya naglalaro, okay sana. Sa tingin ko, direkta niyang sinasabi kay Jimmy, "Yo, hindi ka naglaro ng maraming laro ngayong taon o noong nakaraang taon. Kung naglaro ka ng higit sa 70 games, hindi tayo mapupunta sa play-in games ng 2 taon sunod-sunod. Kailangan kita maglaro. Kailangan mong alagaan ang katawan mo. Kailangan mong nandito sa gym para alagaan ang sarili mo." Lahat ng Miami Heat fans alam kung saan nanggagaling si Pat Riley. Nakita nyo kung ano ang hindi nila ginawa, maghihintay tayo. Lumaki ang tensyon sa pagitan ni Butler at Riley matapos publikong batikusin ni Riley si Butler dahil sa mga komentaryo laban sa Boston Celtics at New York Knicks matapos hindi makalaro si Butler sa unang round ng playoffs dahil sa injury na nakuha niya sa play-in tournament. Dahil dito, iniulat ni Shams Charania na hindi inaasahang magka-agree sina Butler at ang Heat sa isang contract extension na nagbibigay daan para maging free agent si Butler sa susunod na season. Si Jimmy Butler, lalaruin niya ang susunod na season sa ilalim ng kasalukuyang kontrata niya sa Heat. Sinabi sa akin na hindi siya pipirma ng extension sa Heat o sa anumang ibang team bago ang kanyang opt-out at malinaw na wala siyang hiniling na matrade. Hindi mag-offer ang Heat ng extension kay Butler hanggang hindi niya natutugunan ang iba't ibang kriteria na itinakda ni Riley at umaasa si Heat GM Andy Elisburg na hamunin ito si Butler upang pataasin ang kanyang laro. Habang may mga teams tulad ng Brooklyn Nets at Golden State Warriors na umaaligid, may malaking posibilidad na tanggihan ni Butler ang kanyang $52.4 million player option at maging free agent upang subukan ang kanyang market value. Magiging malaking pagsubok ito para sa Heat na mukhang nagdadalawang isip na bigyan ng max extension ang isang 35 taong gulang na Butler na may mga problema sa availability sa nakalipas na 3 seasons. Si Butler ay may average na 20.8 points, 5.3 rebounds, at 5.0 assists. Noong nakaraang season na maituturing na pinakamasama niya sa Heat, hindi rin siya naging maganda sa 2022-23 regular season. Pero pinatunayan niya ang kanyang halaga sa pamamagitan ng isang kamanghamanghang playoff run na nagtapos sa NBA Finals appearance. Noong nakaraang season, tila bumaba ang kanyang laro at hindi niya naayos ang kanyang injury problems para makatulong sa kanilang pagkatalo sa Boston Celtics sa unang round ng playoffs. Ito ang make or break na taon para sa parehong manlalaro at ang franchise. Maaaring humina ang Heat nang wala si Butler, pero maaari ring sulit ang salary relief kung magkaroon ulit si Butler ng average na season kung saan nahihirapan siyang maglaro ng higit sa 70 laro. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, higit pa sa mga umaangat na batang manlalaro na sina Jonathan Kuminga at Brandon Podziemski o sa mga bagong dating tulad nina DeAnthony Melton, Kyle Anderson at Buddy Hield, si Andrew Wiggins ang pinakamahalagang X-factor para sa Warriors upang makabalik sa kompetisyon at makaahon sa matinding Western Conference. Walang duda sa kakayahan ni Steph Curry, lalo na matapos ang superhero performance niya sa 2024 Paris Summer Olympics. Si Draymond Green naman, kahit 34 na taong gulang na, ay nananatiling isa sa mga pinakamatalinong basketball player at mahusay sa depensa kapag nakafocus at available. Nang maging bahagi si Wiggins ng Warriors sa 2020 trade deadline, nagsimula siyang burahin ang reputasyon niya bilang isang disappointment noong panahon niya sa Minnesota Timberwolves.
kung saan naging NBA All-Star siya noong 2022 at ikalawang pinakamahalagang manlalaro ng Warriors sa pagkapanalo nila ng kampyonato ilang buwan matapos iyon. Matapos ang pinakamasamang season sa kanyang 10 taong karera, kumpiyansa ang Warriors na ang highly motivated na si Wiggins ay handang magpatunay ulit at lampasan ang mga kritiko. Sa tingin ko siya mismo aamin na hindi niya naabot ang kanyang pinakamagandang season, sabi ni Warriors General Manager Mike Dunleavy. Nasa gym siya buong summer. Ramdam mo na iba ang aura niya ngayon. Maganda ang katawan niya, nasa maayos na kondisyon, handang-handa na. Bagamat ilang araw pa lang si Wiggins sa Bay Area matapos ang pagkamatay ng kanyang ama noong unang bahagi ng buwan, agad na napansin ni Steve Kerr ang kanyang pagganap sa court. Physically, talagang fit siya, sabi ni Kerr. Mukhang motivated siya at payapa na ang kalooban niya. Alam niyang mahirap ang mga huling taon pero sa tingin ko handa na siya bumalik sa dati niyang anyo noong nakuha namin ang kampyonato. Nasa prime age siya at nakita na natin ang kaya niyang gawin. Tinulungan niya kaming magkampiyon. Inaasahan kong malaking taon ito para kay Wiggs. Malayo ito sa Wiggins na nag-average ng 17.2 points, 39.3% in 3-point shooting. Noong naging All-Star siya at nag-average ng 18.3 points, 8.8 rebounds per game in 2022 NBA Finals. Laban sa star duo ng Boston Celtics na sina Jason Tatum at Jaylen Brown, kung saan may defensive rating siyang 103.4. Physical at mental, iyon ang Wiggins na inaasahan ng Warriors na babalik ngayong taon. Ang tanong kung sino ang magiging ikalawang leading scorer ng Warriors sa likod ni Curry. Ngayong wala na si Klay Thompson na nasa Dallas Mavericks na, ay isa sa pinakamalaking misteryo ng darating na season. Malinaw na hinihikayat ni Kerr si Wiggins na punan ang posisyon ni Klay, lalo't magkakaroon ng mga pagbabago sa sistema ng opensa ng team. Mayroong kakulangan na iniwan ng kawalan ni Klay at kailangan naming punan iyon, sabi ni Kerr. Malaking puntos ang kailangan naming ipalit, pero nangangahulugan din ito na kailangan naming mag-isip muli kung paano namin gagawin ang mga bagay. Si Wiggs ay tiyak na magiging sentro. Pinatunayan na niya na kaya niyang mag-average ng 20 puntos kada laro. At malaki ang magiging pag-asa namin sa kanya. Ang mga kumpiyansang pahayag ay magandang senyales, ngunit walang saysay ang mga ito hanggat hindi na isa sa katuparan sa laro. Magsisimula ang aksyon 1 linggo mula ngayon sa pagsisimula ng preseason laban sa LA Clippers sa Hawaii. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.